Gaano ba kalawak ang pagmamahal ng Diyos? Ang sabi po sa aklat ng Juan Kapitulo 3, talatang 16, sapagkat minahal ng Diyos ang sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Malawak ang pagmamahal at pag-ibig ng Diyos. Ito ay hindi nakatuon lamang sa isang dako, kundi ito ay nakatuon sa buong sanlibutan. Ngunit nais kong maalaman natin na ang sanlibutang tinutukoy sa talatang ito ay tumutukoy sa maraming mga tao, sa lahat ng mga tao. At ngayong oras na ito, tingnan natin kung ano yung pinaglaanan ng pagmamahal ng ating Diyos sa puntong ating mapag-aaralan bilang mga praktikal na aral na maaari nating mapulot at maging karanasan ng ating buhay. Una, inibig tayo ng Diyos ng isang pag-ibig na patuloy sa pagmamahal. Ang pagmamahal ng Diyos, kapag ito ay naramdaman ng isang tao, magbubunga ito ng pagmamahal din sa kanyang kapwa. At ang pagmamahal ng Diyos kailanman ay hindi ito nawalan ng saysay. Marahil, sa paningin ng ibang tao, tila baga ang pagmamahal ng Diyos ay hindi naging makapangyarihan sa maraming mga tao. Sapagkat maraming mga taong hindi marunong magmahal. Maraming mga taong hindi naging makabuluhan ang pagmamahal ng Diyos sa kanila. Dahilan nga sa sila'y walang relasyon sa Diyos. Ngunit tandaan natin mga kaibigan at mga kapatid, ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay nagdadala upang tayo ay magmahal din sa ibang mga tao. Ang wika nga ng isang kasabihan, wala nang pinakamasayang karanasan sa buhay ng isang tao na iyong maramdaman niyang siya ay minahal at siya ay nagmamahal. Kapag ganun ang ikot ng kasaysayan ng isang tao, mga kaibigan, napakasaya at napakagandang pagmasdan. At ganun tayo inibig ng Diyos. Tayo'y inibig ng isang pag-ibig na patuloy na nagmamahal. At hindi dapat ito natutuldukan ng isang mapait na karanasan o kaya isang bagay na hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng tao at kanino man. Sapagkat ang ating Panginoon, kailanman ang kanyang pagmamahal ay hindi nahadlangan ng kasalanan. Kundi sa kabila ng ang tao ay nagkakasala, patuloy rin din namang siyang nagmamahal sa atin. Inibig tayo ng Diyos ng isang pag-ibig na patuloy sa pagmamahal. Ikalawa, inibig tayo ng Diyos ng pag-ibig na patuloy na nagbibigay. Hindi tinatalakay rito ang material na bagay lamang upang maipakita natin ang isang uri ng pagmamahal sa ating kapwa o mga taong nakapaligid sa atin. Maraming nagbibigay, ngunit walang pagmamahal. Alam ba ninyo mga kaibigan, ang pagbibigay pagkaminsan ng isang material na bagay sa kanilang kapwa, sa kanilang pamilya, sa kanilang minamahal ay isang obligasyon lamang. Subalit ang pagbibigay ay hindi lamang nakatuon sa material na bagay. Maaring ikaw ay magbigay ng panahon sa iyong kapwa, panahon sa iyong sambahayan, panahon sa iyong magulang, panahon sa iyong mga anak. At ang pagbibigay ng makabuluhang panahon sa ating mga minamahal at mga taong nakapaligid sa atin ay bunga yan ng pagmamahal na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Alam ba ninyo, mga minamahal kong mga kaibigan,
Ang panahong ibinigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi lamang sa panahong siya ay narito sa lupa bilang nagkatawang tao at angkinin natin siyang ating tagapagligtas. Kundi ang panahon ng ating Panginoong Hesukristo ay nagpatuloy hanggang siya ay umakyat sa langit at ginagampanan ang kanyang pamamagitan sa atin. Nandoon ang kanyang pagtunghay at panahong inilalaan sa atin. Ibinigay niya ang kanyang mga panahon. At tayo bilang mga mananampalataya sa kasaklukuyan ay maaari din naman tayong magbigay pa ng ating mga wisdom, insight, or ideas na maaring makatulong sa isang organisasyon o kaya isang samahan na maaring ito ay lumago at makapagpapaunlad ng isang organisasyon. So, wisdom, insight, and ideas, kapag ito'y kinilala natin, mga minamahal na mga kaibigan, ng pinagmumulan ay walang iba kundi ang Diyos. At ito ay kalakip ng kanyang pagmamahal sa atin, magmula noong tayo'y likhain sang-ayon sa kanyang wangis. Ito'y huwag dapat nating ipagkait sa mga tao na siyang nangangailangan ng ating wisdom, ideas, or insights. Particularly sa ating pong paglilingkod sa iglesia, sa pakikisangkot natin sa ating mga institusyon o kaya sa ating organizations. Kapag mayroon po tayong mga buting ideas, wisdom, at kakaibang insight na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, free to share it, mga minamahal na mga kapatid. At ang pagkakaloob o pagbibigay ng mga bagay na ito, ay tandaan natin, dapat ito'y bunga ng ating pagmamalasakit at pagmamahal. Sapagkat yun ang ipinagmahal o kaya paraan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Lahat ay ibinigay para sa atin. In fact, ang sabi nga sa banal na kasulatan, na ibinigay ang kanyang bugtong na anak, nag-iisang anak. Ibinigay ang lahat-lahat ng Diyos para sa atin. At yun ay isang pagmamahal na nagpapatuloy at hindi tumitigil. Ikatlo, inibig tayo ng Diyos ng isang pag-ibig na kinakailangan ang pag-abot upang isave tayo. Alam nyo mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, okay, ang gawain ng Diyos ay hindi lamang natapos doon sa krus ng Kalbaryo. Yes, we are saved through grace sa pamamagitan ng kanyang biyaya at tayo ay nanampalataya sa kanya, naligtas tayo. Ngunit ang pagliligtas ng Panginoon ay hindi natatapos mga kapatid sapagkat bahagi ng kanyang pagliligtas sa atin ay nire-refine tayo sa ating mga likas at mga characters hanggang sa ito ay maging karakter ng ating Panginoong Hesukristo. Sangayon nga sa sulat ni Ellen G. White, ang ating goal bilang mga Kristiyano ay maging kagaya ng likas ng ating Panginoong Hesukristo. Christ likeness is the goal to be reached. At doon tayo dinadala ng ating Panginoon. Yung pagmamahal niya sa atin ay pagmamahal na nagdadala sa atin ng pagliligtas na ginampanan na ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo hanggang ang kalubusan nito ay tayo makarating doon sa langit. Kaya ang sabi sa talata, ito'y pagmamahal na magdadala sa atin para sa buhay na walang hanggan. Sapagkat minahal ng Diyos ang sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hamon ko sa iyo, mahal na kaibigan at kapatid sa oras na ito, magmahal tayo ng tuloy-tuloy sang-ayon sa pagmamahal sa atin ng Panginoon. Magbigay tayo na di napapatid sang-ayon sa pagmamahal ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. At
umibig at magmahal tayo na hindi lamang nagdadala ng ating pagkaligtas ng ating kaluluwa, kundi magdadala rin marahil ng pagkaligtas ng mga taong nakapaligid sa atin na nakaramdam ng ating pagmamahal.